health and travel at serbisyo publiko. Serbisyo publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and travel at serbisyo publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Ciao Shanghao at Ho Chaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 kHz, ang himpilan ng serbisyo publiko. At sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating social media account, sa Facebook at sa YouTube channel, ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ng iyong umaga o saan man ang iyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay May 6, 2025, araw ng Martes. Ilang araw na lamang at May 12, 2025, national and local election na maging matalino sa pagpili ng ating mga ihahalal. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:33 ng umaga, Puwetiyam Sansapsahon Saki. Responsableng pagboto mula sa Girl Scout of the Philippines. Ang Girl Scout of the Philippines o GSP, kung saan ang iyong agarang serbisyo lady ay bahagi, ay buong puso at paninindigan na nanawagan sa bawat mamamayang Pilipino, lalo na sa mga kabataan na rehistrado, nang bumoto, nagampanan ang tungkulin bilang makabayan mamamayan sa pamamagitang responsable pagboto. Ang pagboto ay hindi lamang isang karapatan. Ito ay isang sagradong tungkulin. Sa bawat balotang ating hinuhulog, kasama natin ang pag-asa ng isang bansang mas maayos, mas makatao, at higit na mas makatarungan. Panoorin ang panawagan ng Girl Scout of the Philippines, ang tungkulin bilang makabayang mamamayan sa pamamagitan responsable pagboto. Para pag-usapan ito, may umaga, ay makakasama natin sina Cadet Girl Scout Ciara Patria Pascual. Siya po ang Girls Representative to the Central Board, Central Luzon Region 2021 to 2024. And then makakasama din natin si Cadet Girl Scout Ira Colleen Ragos, Girls Representative to the Central Board, Northern Luzon Region. Magandang umaga. Magandang umaga po. Yes po, bumati muna po kayo sa lahat na nanonood, nakikinig sa atin ngayon. Magandang umaga po. Ako po si Cadet Girl Scout Ciara Patria G. Pascual. Kami po ay nagagalak na mga paunlakan sa inyo pong health and travel servisyong publiko po. And niraw din po sa mga kapwa nating Girl Scouts, lalo na po sa Central Luzon Region. Yes po, at sis, ang pag-uusapan natin, ito nga dapat maging responsable pagboto. Bilang Girl Scout, ano ang naging nasa isip ninyo at kayo po ba ay kasama na ba? Registered voters na ba kayong dalawa? Yes po, registered.
At itong since kayo mga registered voters, itong pagpipili ng mga kandidato, ito ay ito kayo mismo ang namili o sabi ng magulang nyo, sabi ng guro nyo, o sabi ng Girl Scout, na pamunuan ng Girl Scout. Ito po ba ay sarili ninyong? Kumbaga kayo ang mismong namimili. Ako po bilang isang registered voter po, nakaboto na rin po ako last presidential election. Ang pamamaraan ko po ng pagboto ay syempre po galing po sa sarili. Subalit may gabay din po kung paano po mamili ang isang Girl Scout. Hindi naman po kami isang political na organisasyon, kami po walang ini-endorso, pero ang paraan po ng pamimili kung paano po mamuno ang isang politiko, kung ito po ba ay sumasalamin sa aming pangako at batas ng Girl Scout, at dahil po ang Girl Scouts of the Philippines ay aktibong nakikiisa sa ating eleksyon, kami po ay merong pakikipagtulungan sa PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting po. Dahil sila po ay kinikilalang citizens arm ng COMELEC para sa nalalapit na halalan sa Mayo 2025, sila po ay nagbigay gabay din po sa mga batang kababaihan sa pamamagitan ng Tibok Pinoy textbook nila na ang gabay sa pagboto ay dapat sa isang huwarang Pilipino na makajos, matapat, magalang, masipag, matulungin, makabayan at mapanuri po. Okay, ano masasabi naman ni Ira? Ako rin po ay registered voter na at nakaboto na rin po ako nung nakaraang halalan. Katulad po ng sinabi ni Shara, nagsisimula po kami sa masusing pagsusuri, hindi sa pabigla-biglang desisyon. Tinitignan po namin yung mga plataforma, track record at integridad po. Hindi po sapat yung pagiging sikat ng kandidato. Hinahanap po namin yung may tunay na malasakit. At inaalala po namin na ang boto ay hindi pa premyo po para sa mga kandidato, kundi responsibilidad po para sa kinabukasan. Kaya naman po, gamit yung gabay ng GSP, pinipili po namin yung mga leader na magtutulak ng progresibong polisiya para sa kabataan, kababaihan, at para na rin po sa buong sambayanan. At pag sinabi natin, tayo ay namimili ng kandidato, anong criteria ang nakikita natin? Dapat, siyempre, tapos sa edukasyon. Since sila ay mga mambabatas, nasa criteria ba ninyo na dapat sila ay mga abogado, abogada, o ano ang nagiging pamantayan ninyo sa pagpili sa isang kandidato? Kagaya po ng nabanggit kanina, ginagawa po namin gabay ang pangako at promise and law po ng Girl Scouts of the Philippines at ano ba ang isang huwarang Pilipino. Para po sa akin, sa personal ko po, mahalaga po na merong background sa edukasyon ang tatakbong lalo na po, mga senador, dahil sila po ang gagawa ng batas para sa ating bansa, mga polisiya at mga programa. Pero higit pa rito, kailangan po ang iboboto po natin ay meron pong mga katangian na sumasalamin din po kung ano po tayong tao. At gaya po na nabanggit ni Ira, mahalagang tignan natin yung mga track record, integridad, at kung tunay po silang naglilingkod. At bilang mga botante po, responsibilidad po natin na alamin, magkaroon tayo ng malalim na pagsusuri at paninindigan at pagpapahalaga po na ang binoboto natin ay hindi lamang kung sinong kilala, sinong sikat, kailangan palagi nating inuugat sa kanilang tunay na kalidad po sa paglilingkod. Okay, Ira? Ayun, kapag tama po kasi ang leader na pinili natin, tama rin ang direksyon ng bayan. Kaya katulad po na nasabi ni Shara, kailangan po talaga may track record at may background po, may kaalaman sa kanyang pagtakbo. At katulad na lang po ganun, dapat po matapat, magalang, masipag, matulungin at makabayan po talaga siya. Sabi nga po namin, kailangan nating bumoto ng matalino at bumoto tayo ng matalino. At nabanggit mo kanina, karamihan sa ating mga kandidato, pagka during the campaign, ang dami nila pinapangako. At kayo ay nung nakarang eleksyon ay kayo ay nakasama na sa pagboto. So, ano ang napansin ninyo? Yung mga nakarang eleksyon, mga pangako ba nila, yung mga nanalo? Nagawa ba nila ang kanilang tungkulin, yung mga sinabi nila?
Siguro po kapansin-pansin, siguro po ito'y sumasalamin kung ano po yung nangyayari sa lipunan ngayon. Kung ang pamumuhay po ba ng mga Pilipino ay mas gumaan, ito po ba ay mas humusay, ang na mga nararanasan po ng mga tao ngayon, ang mga bilihin po ba ay affordable pa rin po sa mga mamamayan gaya ng mga pinangako noon. Ito po yung nakikita natin sa sumasalamin sa pang-araw-araw na buhay. Kung nararamdaman po ng Pilipino, lalo na ng mga normal na mga mamamayan, na ang buhay po nila ay panatag, kung ang mga buhay po nila ay mas uminam, kung gayon po, ang mga pangako po ay natupad. Subalit kung hindi, nakikita po natin na maaaring hindi pa or maaaring papapunta pa lamang po doon. Kaya mahalaga na dapat ang ibinoboto natin ay siyang alam kung paano ang maglingkod at magserbisyo. Na kung sa gayon, ang pamumuhay mo ay mas uminam at talaga pong ang prioridad nila ay ang kabutihan ng mga mamamayan at hindi ng kanilang sarili lamang. Ano naman may papayo ninyo sa lahat ng botante? So, siyempre, sa ngayong panahon na to, marami ang sinasabi natin na vote buying. O sabihin natin na hindi siya vote buying. Yung namamahagi ng pera, namamahagi na kung ano-anong ayuda. Pero after the election, siyempre yung dahil lang sa pera tinanggap ninyo. 3 years ang, kumbaga 3 years ang yung na ay nako, magsisisi tayo, bakit siya binoto natin, bakit siya ang napili ko, tapos wala naman siyang nagawa. So, bilang Girl Scout, kayo ngayon nandyan na tayo ay inaano natin sa lahat ng mga botante, lalo na sa mga kabataan, na maging responsable. Yun ang pagboto natin sa pagpipili. At anong ginagawa ng Girl Scout? Kayo po ba ay lumalabas? Kayo po ba ay nagtuturo sa mga kabataan na dapat lumabas kayo, bumoto kayo? At kasi iba sabi nila, sino ba iboboto ko? Lagi na lang sila. Tama po ba? Kung ano po ba ang lumalabas sa survey, yun na lang ang top, yun na lang ang susundan nila. Ano ang gabay ng Girl Scout of the Philippines? Okay po, no? Ang Girl Scouts of the Philippines po ay aktibo po at may mga inisyatibo sa voter education at civic responsibility, lalo na po ng mga Girl Scout. Dahil karamihan po sa mga botante natin ay babae, lalo na po nitong Abril 21, sinelebrate po natin ang Women's Suffrage Day na ginanap sa GSP Pilar Hidalgo Lim Auditorium. Nagkaroon po dito ng pagsama-sama, layunin ng okasyon na ito na ipagdiwang karapatan ng mga kababaihan na bumoto at hikayatin po sila, ang mga kabataang babae, na maging mapanuring botante. At nagkaroon po tayo ng mga talakayan dito mula po sa mga eksperto, mula sa National Federation of Women's Clubs of the Philippines, ang PPCRB, para po magkaroon ng talakayan sa kahalagahan nila sa halalan at pagboto ay sa sariling paninindigan at pagiging isang quality voter. Nagkaroon din po ng voter education at vote counting machine demo mula po sa COMELEC upang mas maunawaan ng Girl Scout ang proseso ng halalan. Maliban po dito, tama po, no, dapat lumalabas po tayo dahil bukod dito, inaanyayahan ng mga miyembro ng GSP na mag-volunteer po tayo bilang encoder sa PPCRB upang tumulong po sa pag-encode at verifikasyon ng mga election returns natin. So sa araw ng halalan, ang GSP ay pupunta, yung mga volunteer ng GSP natin ay pupunta sa bawat presinto para magbantay. Itama ko lamang po ito, no? Sa PPCRB Command Center lamang po, sa Mayo 16, 17 at 18 po. 120 volunteer Girl Scouts po mula sa Central Luzon, Northern Luzon at Southern Luzon ang mga kasama po natin dito. Meron po bang kung sino gusto mag-volunteer, meron po bang tinitignan criteria ang GSP o pwede ka sumali dito sa PCCRB bilang volunteer? Ang pag-volunteer po dito, ang Girl Scout po ay may nilabas naman na po na memo. Bukas po ito para sa lahat ng Girl Scouts na may edad 18 hanggang 21 gulang at sa mga Girl Scout adult leaders na may edad 22 pataas. So lahat ng Girl Scout. So, let's say, may nanonood sa atin at mga nakikinig sa atin na magulang na may mga anak sila na Girl Scout. So, saan sila po lalapit na gusto ng anak ko ay sumali din?
Kung balak po nilang sumali sa mismong Girl Scouts of the Philippines po, ito po ay nagsisimula sa paaralan po nila. Sa bawat paaralan po ay mga GSP org naman po tayo or GSP club nila na tinatawag at may mga GSP advisor po silang kasama dito. Maaari po silang sumali dito o ipagpaalam po lamang nila sa kanilang mga guro at meron po itong registration. At ito gusto ko talaga itanong kasi ito napansin ko noong nakarang eleksyon na ngayon ang kayong mga kabataan ay talagang tawag dito, parang ang mga magulang mas takot na sa anak kasi mas nagagalit ang mga anak nila. Mami, Daddy, dapat ito boto nyo hindi pwede yung ganito, ganyan. Inaaway talaga. Kailan sila na susunod. Sa panahon ngayon, parang anak na ang boss ngayon sa pamilya, hindi na ang magulang nila. So kayo naman, nakikialam din po ba kayo sa choices ng iyong mga magulang o sa mga nakakatanda? Sa akin po, opo, nakikialam po ako. Kasi po, kailangan dapat po tayong aktibong nakikilahok. Katulad ko mga kababaihan ay may kapangyarihang magpanukala, mamuno at katulad ko po may kakayahang magbantay ng halalan or sa halalan. Kaya nga po sa mga proyekto or pamamagitan ng mga proyekto na banggit ni Shara, katulad ng mga pang-edukasyon, nahuhubog kaming mga GSB, mga kabataang babae bilang mga leader na may paninindigan at malasakit sa bayan. Kasi po yung boto po namin ay hindi lamang para sa akin, kundi para na rin sa kabataan, kababaihan, at sa buong sambayan ng Pilipino. At sa mga tahanan po namin, katulad na lang din po ng nabanggit nyo, sa paaralan at sa komunidad, sinisikap po naming ipaalala na ang tamang impormasyon ay sandata sa matalinong pagboto po. Yes, at matalino pagboto. Pero hindi naman ninyo, kasi ang napapansin ko before, pero ngayon parang hindi masyado, mas mainit yung nakaraan eleksyon. Before, parang pinipilit nila na itong kandidato ang tama. Tapos, bakit yun ang gusto nyo? Bakit di kayo dapat ito ang boto nyo? So, nagiging mas ang mga kabataan ngayon. Yan ang napansin namin Sabi, grabe mga kabataan ngayon, nangaaway pa sila. Tapos tatanungin ka pa, bakit yan ang napili mo? Yung bali ang pinipili nyo. So, ganong klase po ba ang ninyo? Kasi kayo ay lumabas kayo, bumoto kayo. At to the point na pati kung sino iboboto nila, kayo rin ba ang magsasabi, dapat ito mga kandidato, dapat ang piliin ninyo? Sa amin po kasi bilang Girl Scouts, hindi naman po namin dinidiktahan ang mga tao kung sino dapat ang iboto. Siya dapat, sino dapat, ito wag mong iboto. Ang ating gabay lamang po ay dapat alam natin paano bumoto ng tama. Dapat alam natin, sumalamin, sumuri kung sino dapat ang iboto. Sa usapin naman po ng mga kabataan na aktibo po tayo sa pakikilahok at pakikipag-enganya sa mga kapwa nating kabataan or maski sa ating mga magulang kung sino ang iboto. Nakikita po nating epekto ng pagkakaroon ng progresibo pong pananaw po dahil ang mga kabataan po, sabi nga natin, ang pag-asa ng bayan na sa mga susunod na taon, sila po ang makakaranas kung ano pong pamumuno, sino man po ang mamumuno. So nakikita po natin itong maganda na nakikialam po tayo. Subalit, alamin natin at ugatin na ang pagboto ay hindi naman po sa pamamaraan ng pamimilit. Subalit, ipaalam natin kung paano, sino ang iyong dapat piliin. Tingnan ng kanilang mga kalidad, ang mga katangian, at dapat po ang pagturo sa bawat isa kung sa paraan ng pamboboto ay maayos na usapin pa rin po. Palagi idaan natin sa maayos na usapin. Pero ipaalam natin ano ang ating layunin. At anong masasabi ninyo sa mga kandidato na lagi natin narinig sa kanyang kampanya, sa kanyang pangako, ay siya ay aahon niya mga mahihirap? Ang dapat, di ba, sabihin nila kung ano gagawin nila, anong klaseng proyekto, paano nila mapapaunlad ang Pilipinas, paano nila ayusin itong peace and order, higit sa lahat, ano ang magiging pagbabago, let's say sa kanyang distrito o sa kanyang syudad. Dapat yan ang ipamalas sa mga botante
na kailang sinasakupan, di ba? Yes, anong opinion ninyo at ang gusto nyo marinig at na makita sa mga kandidato na ito sa pagpasok ng itong sa May 12 na eleksyon, na sana yung mapipili natin ay yung talagang nasa puso, yung kanilang public service, sa kanilang puso, hindi lamang during the campaign season na sila ay nagdo-door to door. Kapag tayo ay kapag kay mga constituent, merong mga lalapit sa kanila, pagtapos ng eleksyon, wala na. Hindi na sila makalapit, hindi na sila makahingi ng tulong. Pero syempre din naman natin gusto naman na tayo ay lagi maasa sa pamalaan, na lagi na lang hingi tayong ayuda, hingi ng financial assistance. Ang gusto naman natin, na inaasahan natin sa ating mga kandidato, paano nila may bago ang buhay, ng lifestyle, hanap buhay, ano ba ibibigay nilang livelihood sa kanilang sa mga kababayan, lalo sa kanilang distrito, para makita natin na uunlad ang Pilipinas. Kasi nakikita natin kapag kayo pumunta sa ibang bansa, parang tayo ay medyo na parang nahuhuli na tayo. Parang ang mga edukasyon, napapansin natin ang mga edukasyon ng kabataan ngayon, meron nga nagtapos na. Pero kapag sila ay dumadaan na sa pagka nag-apply ng trabaho, di na sila pumapasa. Yes. Kaya nga sinasabi po namin, ang maasahang kandidato ay hindi lang hinahangahan, kundi dapat pinagkakatiwalaan po natin. Dapat hinahanap po or dapat merong malinaw na plataforma pong mga kandidato, hindi lang puro pangako, kundi may konkretong plano. Dapat malinaw po kung paano nila tutugunan ang mga pangunahing issue tulad ng edukasyon, kalusugan, kabuhayan at yung mga karapatang pantao nga po natin. At ang tunay na leader ay hindi lang magaling pong magsalita, kundi napapatunayan na sa gawa. Kailangan din po may integridad at transparency, kasi ang maaasahang kandidato hindi nasasanggot sa korupsyon, hindi nagsisinungaling at handang humarap po sa publiko para sagutin ang mga issue at dapat po makatao at makabayan ang kanyang advokasya. Kaya ganun po ang aming hinahanap bilang isang Girl Scout din po. At para sa iyo, ano ang pwede natin habang meron pang ilang araw pa? Meron yung iba hindi pa alam, di pa nila alam kung sino yung gusto nila iboboto. Actually nga, meron nga humingi sa akin, Doktora, pwede nga ako ng listahan, sino po ba dapat ko iboto? Dahil hindi nila alam kung sino ang dapat nila iboto. Kasi sabi ko sa kanila, ang pagpili ng mga kandidato, hindi popularity contest, hindi yung kasikatan, hindi yung nakikilala nyo, napapanood nyo sa mga pelikula, sa TV. Ang dapat, alamin ninyo yung background. Ano ba tinapos niya? Ano ba nakikita na ba ninyo? Meron na ba siyang ginawa? Dapat din pong tanongin natin sa sarili natin, naglilingkod ba yung mga kandidato dahil gusto nilang tumulong o dahil gusto lang nilang manalo? Kaya ganun, piliin natin ang mga leader na may tunay na malasakit. Hindi yung ginagamit lamang po yung posisyon o yung mapapalalunan nilang posisyon para sa pansariling interes. Ang tunay na lingkod bayan ay inuuna ang kapakanan ng nakakarami. Kung ihambing po namin sa aming promise and law, hahanapin po namin ang kandidatong tapat at mapagkakatiwalaan, may at paninindigan, yung marunong maglingkod ng walang kapalit at nagtatanggol sa tama at laban sa mali. Yes, tama yan. At ano naman masasabi mo? Yes. Sabi ni Ira po, no? Mahirap maging botante, lalo na kung first time mo po. Dahil kapag dumating ang eleksyon, may kita mo ang sandamakmak na mga pangalan na maaaring yung iba hindi mo naman kilala, maaaring iba kilala mo dahil madalas lumalabas sa TV or naririnig sa radyo o nakikita ang mga tarpaulin nila.
mahalaga bilang botante na bumoto ng may layunin, may konsensya at may pananagutan. At lalong-lalo na po, huwag ibenta ang boto. Huwag magpadala sa mga paninira at higit sa lahat, huwag maging tahimik sa harap ng mga katiwalaan. Dahil ang pagboto ay hindi lamang po karapatan, ito ay isang gawaing makabayan. Lalo na po sa ating mga kababaihan, na ang pagboto naman po natin sa halalan ay hindi basta ibinigay sa atin. Ito po ipinanday ng mga kababaihan noon katulad ni Cephalianis Escoda at ni Pilar Hidalgo rin, na nagbuhis ng panahon, pagod, maging ang kanilang buhay para makamit yung karapatan natin na bumoto tuwing election po. At syempre, sa panahon ngayon, di ba? Kasi yung dati, ang mga kababaihan hindi nabibigyan ng pantay na karapatan sa kalalakihan. So ngayon ay tayo ay equal na. Pero bilang Girl Scout, natural tayo ay proud tayo na masasabi tayo Girl Scout kasi habang bata pa kayo, di ba? Habang kayo hanggang naging cadet Girl Scout na kayo. So dito pa lang, kayo pa lang na ano na kayo, nahasa na kayo. Paano maglingkod, 'di ba? Paano kayo maging independent? Paano siyempre magsisimula to sa pamilya ninyo, sa bahay ninyo na hindi lang kayo umaasa sa mami o kaya sa kasambahay. Pagdating naman sa eskwelahan, kayo ay nagbo-volunteer. So dito sa ano ang masasabi ninyo na kayo ay nasa GSP, ano ang pagkakaiba nung kayo ay napasok na kayo sa Girl Scout of the Philippines? Ano ang naibago ng GSP sa buhay ninyo? Para po sa akin bilang Girl Scout na mahigit isang dekada na po, noon pa man po nagsimula ng mga Junior Girl Scout, naging Senior Girl Scout, ngayon Cadet Girl Scout, at malapit na maging Young Adult. Sa tingin ko po ay natutupad naman po ng Girl Scout of the Philippines ang kanyang vision at mission na gawing ang mga Pilipinang batang babae at kabataang kababaihan na may pag-ibig sa Diyos, makabayan, progresibo, dinamiko at maagap. Sa mga programa po ng Girl Scouts of the Philippines po kasi, ay ito po yung malayo sa aking pananaw noong bata ako na kapag sinabing Girl Scout, puro camping lang, puro enjoy lang, puro saya lang. Sa Girl Scouts of the Philippines po pala, may mas malalim pa itong ang mga programa na aming nalaman, lalo na't nagtumatagal po kami sa samahan po na ito. Ako po, personally, kami po ni Ira ay GPN, ang mga Girl Powered Nutrition. May mga programa po na nakapokus sa kabutihan at kalagayan ng mga kababaihan, ang mga VAUSI po, Violence Against Women and Girls and Children, and may mga programa din po na para sa paghubog ng confidence sa mga kababaihan, na free being me and action and body confidence. Sa Girl Scout po, marami pong mga programa. Iba-iba po ang mga lente na itong naihuhubog sa kababaihan. Tunay po ng mga batang babae at kababaihan, lalo na sa Girl Scout, ay naisasabuhay po namin na maging handa sa sariling mga tungkulin, hindi lang sa tahanan, pati na rin sa bayan at sa pandaigdigang pamayanan po. At kay Ira, And katulad po ng sinabi ni Shara, kami po yung mga bata noon, mga babaeng scout na sumasama lang para sa camping, para magsayaw-sayaw po. At dahil sa Girl Scout, nahubog po kami bilang isang matatag na leader at maging isang tapat na tagapaglingkod at aktibong mamamayan. Sa taong halalan nga po, ngayong nalalapit na halalan, mas lalong tumitibay po yung pagiging Girl Scout namin dahil pinapaalalahanan po kami ng aming tungkulin bilang mga mamamayang may malasakit sa kinabukasan ng ating bansa. Nais naming ding maalala ang Girl Scout of the Philippines bilang isang samahan ng kabataang babae na hindi natatakot tumindig para sa katotohanan at demokrasya. Kami po ay mga scout na hindi lamang nagsusot ng aming mga uniform, nagsusot din po kami ng tapang, talino at yung paninindigan po namin. Kaya sa halalang ito, kami ay nagiging bahagi ng persang nagtutulak para sa isang edukado at makabuluhang pagboto. at ano ang panawagan na ninyo sa ating sa mga nanonood at nakikinig na ano ang dapat nilang gawin sa May 12, dapat na sila ay maaga. Ano dapat ang gawin nila para hindi masayang yung boto nila? Unang-una po, bago po tayo pumunta sa halalan,
bigyan po natin ng oras, upuan natin, bigyan ng panahon, paano, sino-sino ang ating iboboto. No? Bigyan po natin ng panahon na i-check ang mga track record, gumawa ng mga listahan, sino ang ating iboboto. Dahil, totoo naman po bilang sa aking karanasan, no, nakaka-overwhelm po sa pakiramdam kapag tuwing election na. Tama din po na pumunta po tayo ng maaga para hindi po tayo mainitan, lalo na po sa mga ating kasama sa bahay dahil sobrang init po ng panahon ngayon. So yun po, magdala po tayo ng listahan, maging maaga, suriin sinong iboboto. Huwag magpadala kung sino man pong makikita natin dahil kahit sa mismong eleksyon, merong mga namimili pa rin po ng boto. Meron pa po dyan nagbibigay ng mga listahan na bawal po, no? Sabi nga ng COMELEC, bawal po iyon. So tayo bilang isang botanteng responsable, botanteng mapanagutan, ihanda po natin ang ating sarili. Ihanda po natin sino-sino ang aking iboboto. At bilang mensahe po, lalo na po sa mga kababaihan, siguro po itatak po natin sa ating isipan ang sinabi nga po ni Cephalianis Escoda bago pa po siya mamaalam noon na kung sakaling ikaw ay makaligtas at ako'y mabigo, sabihin mo sa ating mga kababayan na ang mga kababaihan ng Pilipinas ay gumanap din ng kanilang bahagi sa pagpapanatiling buhay ng mamunting ningas ng katotohanan at kalayaan hanggang sa huling sandali. At bigyan nating panagutan ang kanilang pinaglaban para mayroong halalan para sa mga kababaihan. At kay Ira, Ayun. Kailangan po nga munang magsaliksik ng maaga, kilalanin natin ang mga kandidato, alamin natin ang kanilang mga plataforma at reputasyon. Huwag lang basta tayo maniwala sa mga ads or sa social media, tignan natin yung mga balita, public records at yung mga debates kung meron man. Iwasan din natin ang pagboto base nga sa kasikatan o base sa ating emosyon o nararamdaman. Dahil hindi pa contest ng popularity ang pagboto, piliin natin yung may kakayahan, hindi lang yung kilala. Huwag din tayong tumanggap ng bayad kapalit ng ating boto dahil ang boto ay hindi binebenta. Kapag tumanggap ka ng suhol, binenta mo na rin kasi yung kinabukasan mo eh. Iwasan natin yung mga fake news at disinformation. Suriin muna nga natin bago tayo mag-share. At katulad ng sinabi ni Shara, ihanda ang sarili sa araw ng halalan. Alamin din natin kung saan at anong oras tayo boboto. At yun nga, ihanda natin yung listahan ng mga iboboto para di malito o mabigla sa presinto. At higit sa lahat, bantayan natin ang ating boto. Matapos mong bumoto, makiisa ka sa pagbabantay ng resulta. Dahil nga kapag ang kababaihan ay pinapakinggan, ang lipunan ay lumalalim ang pag-unawa sa hustisya at pagkapantay-pantay. yan, tama po ang sinabi nila Shara at Ira. Bilang mga Girl Scout, dala namin ang mga prinsipyo ng katapatan, disiplina, serbisyo at pagmamahal sa bayan. Sa diwa nito, hinihimog namin ang bawat botante na kilalanin at suriin ang mga kandidato. Alamin ang kanilang plataforma, record ng serbisyo at tunay na hangarin para sa bayan. Iwasan ang pagboto base lamang sa kasikatan, koneksyon o kapalit ng pera. Hindi nabibili ang kinabukasan ng ating bansa. Igalang ang proseso ng eleksyon, maging mapagmatya at laban sa pandaraya at itaguyod ang malinis, maayos at mapayapang halalan. Maging huwaran sa kapwa, hikayatin ang iba na bumoto ng may integridad at pananagutan. Ang kinabukasan ay nasa ating mga kamay. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito para pumili ng mga pinunong tunay na maglilingkod at magtataguyod ng kabutihan pang lahat. Sa panahon ng eleksyon, maging matalino, maging mapanuri at higit sa lahat, maging makabayan. Sa ngalan ng Girl Scout of the Philippines, tayo samang-sama tumindig para sa isang bayan na pinangangalagaan at pinamumunan ng tama. Kaya nais ko pasalamatan ang ating Girl Scout of the Philippines na sila talaga ay may tapang ay lumabas at hinikayat lahat ay lumabas, bumoto at maging responsable. Maraming masalamat kay Cadet Girl Scout Shara Patria Pascual at kay Cadet Girl Scout Ira Colleen Ragos. Thank you sa iyong pamamahagi dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Maraming salamat At sa po. pagbabalik ng Health and Travel at Serbisyo Publiko, papasada naman natin ang mga headlines na mahalagang balita na dapat ninyong malaman ngayong umaga. Back to DWBL Studio,